Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Bago natin simulan tong story na to, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala nyong mahilig makinig ng horror story. At kung may mga experiences kayo at horror story, send nyo lang sa Instagram ko. At kung hindi nyo mahanap yung Instagram ko, dyan nyo na lang sa comment section ilagay. So let's start! Ang ating sender ay si Liza. Hindi ako madaling matakot. Pero eto yung experience ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin ma-explain. Nangyari to isang gabi, ako lang mag-isa sa kwarto. Yung mama ko nasa kabilang kwarto. Maliit lang yung bahay namin, kaya rinig mo agad pag may gumalaw. Mga bandang alauna na siguro nun, gising pa ako at nagsi-cellphone. Tahimik yung buong bahay. Tapos bigla, may narinig akong kumatok. Akala ko si mama. Sabi ko, "Ma?" Walang sumagot. Tapos narinig ko ulit. Mas mahina na. At nagsalita ito. "Liza, boses ng mama ko. Sigurado ako." Yung tono niya, yung paraan ng pagtawag niya, si mama yun. Kaya tumayo na ako para buksan. Pero bago ko pa mahawakan yung doorknob, may narinig akong boses sa likod ko. "Liza, dito ka." Nanigas ako. Dahan-dahan akong lumingon. Nasa kama ko si mama. Nakahiga. Kakagising lang niya at parang inaantok pa. "Tinatawag mo ba ako?" Sabi ni mama. Hindi ako sumagot. Kasi kung nandito siya, sino yung nasa labas? Biglang kumalabog yung pinto. Parang may nagalit. Tapos may kumakamot sa kahoy. Dahan-dahan ito. Niyakap ako ni mama. Pareho kaming hindi gumagalaw. Tapos narinig namin ulit yung boses. Pero this time, hindi na eksakto. Parang pilit na ginagaya. Paiba-iba yung tono. Minsan malalim, minsan manipis. Parang hindi alam kung paano magsalita ng tama. At dun ko na-realize, hindi siya tao. At hindi siya si mama. May gumagaya lang. Biglang tumahimik, as in wala na. Akala namin umalis na. Pero maya-maya, may narinig kami. Sa ilalim ng kama. May kumatok. Mahina lang to. Hindi ako makahinga. Tapos narinig ko ulit yung boses. Mas malinaw na. At mas tama na. "Liza." Galing to sa ilalim ng kama ko. Simula nun, hindi na ako natutulog na nakaangat ang kama. Kasi minsan, pag tahimik na ang lahat, naririnig ko pa rin siya. Hindi na sa pinto, hindi na sa labas, kundi sa ilalim ng kama. Akala namin tapos na, pero hindi pa pala. Kinabukasan, kinuusap ako ni mama. Sabi niya, may napansin daw siya kagabi. Hindi lang daw yung kamay. May nakita raw siyang muka. Sandaling sumilip sa ilalim ng kama. At ang mas nakakatakot, kamukha ko raw. Ngumiti. Pero mali. Sobrang lawak daw ng ngiti nito hanggang tenga. At simula nun, may napapansin na ako. Minsan naririnig ko sarili kong boses sa bahay. Kahit hindi ako nagsasalita, minsan tatawagin ako ni mama. Pero pag tinignan ko siya, hindi naman pala siya ang tumatawag. At isang gabi, naiwan ako mag-isa ulit sa kwarto.
Tahimik ulit, walang ilaw. Tapos narinig ko ulit sa ilalim naman ng kama. Mahina, pero klaro. Tinawag niya yung pangalan ko. Pero hindi na boses ko. Hindi na rin boses ni mama. Mas pamilyar. Mas malapit. Parang ako, pero masama. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin tinitignan yung ilalim ng kama ko. Kasi pakiramdam ko, pag ginawa ko yun, may makikita ako nakatingin pabalik. Katakot. Sa ilalim ng kama. Alam mo, nasa isip ko, ang mangyayari, yung nakita niyang nakahiga doon na nagising na mama niya, yung ginakap niya, akala ko, yung babae sa dulo na nagliza sa ilalim ng kama, akala ko yung talaga yung mama niya. Tapos, yung creature, yun yung yumakap sa kanya. Di ba parang mas nakakatakot yun? Yung inakap mo, yun yung totoong, yun yung totoong nakakatakot, yung aswang. Aswang ba yun? Parang parang mimic yun eh. Oo, mimic siya. Nanggagaya nga, ginagaya yung mama niya eh. Imaginin mo yun, diba? Ma-realize niya, yung nagliliza sa ilalim ng kama niya, yung totoo niya talagang mama. Tapos, kaya pala nasa ilalim ng higaan kasi natakot. Bakit may kamukha siya sa higaan? Diba, mas nakakatakot yun. So, yun lang. Yung kama ko din, walang ilalim. Ay, meron pala, pero napakaliit lang. Hindi kasya yung mimic dun. So, yun guys, medyo nakakatakot. Medyo lang. Ay, hindi ako natakot eh. So, yun guys, yun ang story natin for tonight. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ulit-ulit. So, yun guys, see you on all in my next video. XOXO, bye-bye!